So Idol Marvin, no, before tayo mag-start, tara muna kita. Ito ba yung kauna-unahan nyo na rigid MTB? So ito yung ito first time lang ako makakita ng Trinx ng model ay Trinx 20 2.0. 2.0 po ba ito? Ayun, Trinx 2.0. Ito yung coal na rigid fork na aluminum 6061 din. Ito yung ano, no, isa sa mga highlights sa kanyang rigid MTB. Ito yung kanyang canto bar, no. Ano po yung brand ng corner bars po ninyo? Nagkakaroon lang ako ng problema pabalik doon sa malaking chainring at sumasabit doon sa FT. Sa ano po, sa experience ninyo, ano yung naging shifting performance ito? Since na 1 binary wide chainring yung malaki. Ang wheel set, so ito yung kanyang gulong, no. Panaracer Gravel King SS. So ito pala ay ano, no, gravel tire na 700 by 35C. Yan, made in Japan. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so babacheck naman natin itong rigid MTB ni Idol Marvin Medrano. So napansin nyo, ito rigid MTB na naka quarter bar. Tapos napansin ko yung chainring niya na 2x, no, pero yung ano, yung big ring nyo 1 binary wide. 1 binary wide. Tapos yung isa, yung talaga yung pang-jory na 2x, no. So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang rigid MTB, no, at saka i-testing natin yung shifting performance ito kasi dati kasi parang naging ganyan din sa akin, pero 104DC din naman yun. Okay. Nagkaroon kasi ako ng shifting do sa pocket eh. So i-demo natin mamaya. Okay. Yung shifting nito, no. Kaya mag-start na tayo. So Idol Marvin, no, before tayo mag-start, tara muna kita. Ito ba yung kauna-unahan niyo na rigid MTB? Hindi, pang-apat na to. Pang-apat. Pang-apat Pwede ba na. ma-share sa amin yung tatlong na una? Yung una, yung bago ko, 26. 26er, bakal. Tapos pangalawa, yung tag dito, rider na 29er, palit ako. Tapos binenta ko rin. Tapos yung coal. Cool. Oo, yung coal na naka-hybrid din. Binenta ko rin, binili nung kasama ko sa barko. Tapos yung pagbaba ko ng pandemic, ito na yung nabili ko. Ano to, touring to noon eh. Nagpalit-palit na ako. Okay, so kasi yung usually na nakikita ko mga naka-stock na build bike na katulad ng Trinx, ano kasi naka-flat handlebar. Nung yung stock nito, naka-suspension fork din ba to? Naka-suspension yan. Tapos ano yung ma-develop? Butterfly. Butterfly. So Butterfly ibig sabihin talaga ma-develop. parang Touring siya. pang touring, no? Oo. Yung kasi iba pang XC, no? Oo. Yan, so next question naman na Idol, saan yung regular ngayon na ginagamit tong rigid MTB nyo na naka-canto bars? Mostly pagka gaya ngayon sa mga panahon, paulan-ulan siya ginagamit ko. Tapos pagka yung may malalayo, kaya kasi komportable ako sa preno. Apo. Kasi hydraulic brakes to, no? Oo. At saka kaya din siya sasabi na kahit umuulan kasi yung tapalodo nyo, ang Oo. ganda eh. Ito yung tinutukoy ko dati sa vlog ko na kung gusto nyo talaga ng halos walang, yung halos talagang perfect na walang ano, talsik, no? Talsik. Pati sa paa. Oo. Ito. Ayun yung tinutukoy ko. Yan ang ano eh, yan ang hindi ko pa nakikita para sa mga matataba gulong. Ang nakikita ko lang kasi usually dito sa ganito kapapayat eh, sa 700C na gulong, no. Ayun, ito nga yung ano pala, saan nyo pala na-ride pala itong yung rigid MTB nyo? Marami na. Kagaya nung last 2 weeks, nag-ano kami, Kabyang, tapos nag-Santo Tomas sa ano, sa Padre Pio, Tagaytay. Halos marami na to, siguro mga nasa 5,000 kilometrahe na natatakbo. Kumbaga ito yung parang nagiging ano niyo, na yung main na main bike na ginagamit niyo, no, kasi nga mas ito yung pinaka-versatile. Yan nga, ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB na naka-canto bars, no? So mag-start muna tayo sa kanyang
XC Hardtail mountain bike frame. So ito yung ito first time lang ata ako makakita ng Trinx ng model ay Trinx 20. 2.0. 2.0 po ba ito? Oo. Ayun, Trinx 2.0 na XC Hardtail mountain bike frame. So ito is aluminum 6061. Ano po ito? Pang 27.5, pang 29? 29er. Ayun, pang 29 na daw ito. Din ang size nito, size medium or size 17. Straight or non-tapered yung head tube. Tapos full external cable routing. Pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 31.6 po ba ito? 31. And diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is ano po ito? Post mount no? Postman. Ayan, post mount. So next naman ito kanyang MTB rigid fork. Ito yung Cole na rigid fork na aluminum 6061 din. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length ito. Ito yung universal size or one size fits all. So then ano pala yung steerer tube na to, of course straight or non-tapered. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount din naman yan is post mount. So next naman ito yung isa sa mga highlights sa kanyang rigid MTB. Ito yung kanyang canto bar no. Ano po yung brand ng corner boards po ninyo? Yung KLM yan eh. KLM. Oo. Aluminum po ba ito? Ando siya yung bakal na Stainless steel. stainless steel. Ayun, stainless steel no. Yung mga unang labas yan, yung taga sa Bulacan na bibili, KLM. Po. Bale, sinukat ko yung lapad ito, itong portion na to, 470 mm. Dito naman sa may drops 580. Then yung diameter nito is 31.8. Tama no, 31.8 mm. Tanong ko lang po, ano po yung brand ng ano nyo? Yung pang bar tape? Ano yan, nasira na yung Supakas. Supakas ba? Ano ba pagkabat Supakas? Supakas. Yan, ito yung yun yung brand ng kanyang Nasira bar tape. na. Tagal na eh. Tagal na no. Tapos may halo pang unbranded na ano to? Ay, di pala branded. Ano ba brand ng nyo? The Project. The Project naman na pang to, di ba? Pang MTB grips no. Yan combination eh. Next naman ito kanyang stem, ito yung FSA. Ano po ito? Full carbon. Low carb. Parang halo eh. Ito daw no. Ito daw yung carbon tapos ito daw yung aluminum. Ano po yung model po nito? FSA OS. Ayun, yun, K-Force. K-Force 66 SO no. 66 SO. Yan, yung haba nito, nasukat ko to kanina, 90 mm. 90. Then yung angle nito parang 7 degree ang angle no. Yan, Positive minus. Yan, 7 degree yung angle. Then next naman ito kanyang integrated headset. Ang brand po ba nito? Mountain Peak? Mountain Peak. Yan, Mountain Peak no. Iba lang yung top. Ibang nakalagay dito. Next naman ito kanyang seat flap. Ito yung sagbit na aluminum. Allen type, 34.9 mm ang diameter. Ito naman kanyang seat post. Ito yung Ritchie Carbon, T800. 400 po ito no. 400. Yung haba 400 mm. 31.6 mm ang taba na zero setback na may dual bolt clamping system. Next naman ito kanyang saddle, ito yung Velo Plus no. Velo Plus. Yan, ito makapal na makapal yung foam. Tapos very flexible na may butas sa gitna. Nako, Tapos steel railings. Komportable na ako diyan sa Velo eh. Yun nga po kasi pang matagalang upuan. Yan, pang kumbaga pang matagalan na pag-upo. Yan, malambot kasi no. Next naman sa kanyang drivetrain. Ito naman naka 2x no. 2x10 speed. 2x10. Yan 2x10 speed ito. So may makita nga kayo na front shifter, front derailleur at saka extra chainrings. Itong shifters ni Kuya, M6000 to, di ba? M6000 Shimano Diore. Yun yung parang one generation behind. Yan, next naman ito kanyang MTB crank. Ano pa yung model nito? M6000 di ba to? M6000. Ayun, Shimano M6000 na Halotech. 175 yung crank arm. 172 lang yata. Di ko na matandaan eh. Kasi sa MTB kasi 175 at saka 170. So ilagay ko na lang sa screen, tingnan natin kasi nakatakip kasi yung nakatakip ng goma yung Ayun po, nakita ko 170 pala. Nakita ko 170. Nakadungaw yung 170. Yung bottom bracket ni Kuya, Shimano BB52 na Halotech threaded bottom bracket. Pang purpose built to na pang 3x, bali 96 BCD sa dalawang chain rings. Then ayun, merong 64 BCD para sa granny ring. Ito yung tinutukoy ko kanina ito kanyang mga chain rings. Ito yung stock ng Diore no? Ilang tip po itong mali? 32 no. Ito kasi naka 1x narrow wide na chain ring na Decas na 4080.
Ayan, kamukha kasi kuya yung ano yung setup ko dati nung naka-call Brontes ako na wala akong mahanap dati kasi na pang 2 by na pang 2 to 3 by na chainring, puro 1 by narrow wide. Kaya nabili ako dati ng snail. Ito kasi sa experience ko, from dito sa malaki hanggang small ring, wala problema. Nagkakaroon lang ako ng problema pabalik doon sa malaking chainring at sumasabit doon sa FT. Sa ano po, sa experience ninyo, ano yung naging shifting performance ito since na 1 by narrow wide chainring yung malaki? Minsan may sabit, pero nitong pinapatono-tono ko lang. Nakakuha naman ng mekaniko na ano. Okay naman ho. Okay naman. Ayun, pwede po ba ma-demo natin? Yan guys, no, iniikot ni Papa Ian itong chain yung crank, no. So currently nasa 4080. So ilipat natin kuya sa maliit na ring. Ayan, smooth naman, no. Yun, tignan ko doon sa paglipat doon sa ibalik sa malaking chainring. Okay, no, ulitin po natin. Baba muna ulit, tapos lipat sa malaki. Okay naman, no. Halos perfect na yung shifting, no. Galing magtono ng mekaniko nyo, no. Yan yung shifting performance, okay naman, no. Okay naman yung paglipat ng small ring to big ring. So next naman, no, ito kanyang MTB front derailleur. Ito yung Shimano Alivio na pang 3x na low clamp na top pull or top swing dahil nga dun sa yung cable pull niya pataas din, no? Yan, so next naman ito kanyang MTB, ito pala, no, dual purpose pala to, no. MTB flat na clipless din, ito yung Sagbit, no. Yan, so next naman ito kanyang chain, Shimano X10 na 10 speed. So next naman ito kanyang MTB cassette sprocket na 1140 na 10 speed. Ano po yung brand? Sunrace. Ayun, Sunrace, no. So next naman ito kanyang MTB front derailleur, rear pala. MTB rear derailleur, ito yung Shimano Diore M4100 na 10 speed. So ito nga yung kanyang drivetrain setup ng kanyang MTB. Yan, so next naman ito kanyang wheel set. So ito yung kanyang gulong, no. Panaracer Gravel King SS. So ito pala ay gravel tire na 700 by 35C. Yan, made in Japan. Tubeless ready, tsaka foldable, no, na tan wall. Ano po yung brand po ng rims po ninyo? WTB. Yan, WTB daw ito. Ang brand, anong model pala nito? STP. STP 125. Yan, STP 12i25 I25. na aluminum double wall, 32 horsepower ito, na. Yung yung spokes and nipples na oil slick, anong brand po ito? Maxon. Maxon. Yan. So next naman ito kanyang MTB hubs. Sword daw ito, no. May nakalagay po ba na model to o sword lang? Nakalimutan ko yung model, tagal na kasi. Ayan, walang nakalagay na model, no. Yan, pero may nakita ko sword na logo, no. Ilang poles po ba ito? 6 volts din. Yon, 6 poles kasi type of free hub body, silvering. So check natin yung tunog nito, kuya, kapag naka free wheel. Yan guys, yan yung tunog ng sword MTB hubs kapag naka free wheel. Then lasa lang sa kanyang brake set. Ito, pambansang brake set, Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. So lasa lang sa kanyang rotors. Ayun, Aerowick, i-rotate ko po ulit, AD380. Okay. Yan yung brand ito, brand tsaka model, no. 180 po ito, no. 180. Yan, 180mm ang diameter, harap at tsaka likuran, parehas na floating and ball type disc brake rotors. So idol, Kuya Marvin, magkano po yung total cost nito ngayon? Ngayon siguro mga nasa 35 mga rin. Ayun, 35,000, no. Pero nung binili nyo ng all stock to, magkano? Yung old stock, kasi mahal nung pandemic, Altos lang yung niyan, 25 nung 2020. Okay, kasi nga mataas ang demand ng bike ngayon noon, no, pandemic, no. Altos lang group set. Okay. Ayan, so guys, ito nga yung Trinx 2.0 rigid MTB na naka-canto bars at saka naka-gravel tires ni Idol Marvin Medrano. Yan guys, no, na-budget na natin tong Trinx 2.0 rigid MTB na naka-canto bars at saka naka-gravel tires ni Idol Marvin Medrano. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So kuya, mag-shoutout po kayo. Shoutout sa family ko, kay Simon Andre at kay Teresa.
Ayun, so salamat kuya sa pag-bike check, no. Kasi naghahanap ako kanina, nag-chill rin pala ako kanina. Naghahanap ako ng bike check, buti na dito kayo, no. Yan, so guys, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel. Paki-click talaga yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and right safe po sa inyo.